Yan ang hirap sa inyo. Kinakalimutan nyo na ang mga makalumang pamahiin. Itinuturing ninyong kwentong bayan ang tungkol sa mga aswang. Pero ang hindi ninyo alam ay nariyan lamang sila sa paligid. Nagmamasid, nag-aabang ng mabibiktima. Huwag niyo nang takutin ang asawa ko. Hindi kami naniniwala sa aswang. Wala nang aswang. Gago na lamang maniniwala sa ganyan. Moderno na ang panahon natin ngayon. Wala na sa uso ang mga aswang. Tama. Hindi na ako naniniwala sa mga kwentong bayan na yan. Tinatakot niyo lang kami. Wala nang aswang. Wala. Isang mapagpalang araw sa inyo, Dark Shadow. At sa lahat ng masugid ninyong viewers. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tabitha. Katulad ng ilan sa inyong mga viewers, meron din akong kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit nais ko pong linawin na hindi ito personal kong karanasan. Ito ay kwento ng aking madrasta na siya mismong nagbahagi sa akin ng kanyang naging karanasan sa mga nilalang na ito. Umaasa po ako na mabibigyan nyo ng buhay upang mapanood din ng inyong mga viewers. At bilang pag-iingat sa aking pagkakakilanlan, sinadya ko pong palitan ng mga pangalan at lugar na binabanggit sa aking kwento. Dito ko po sisimulan ang kwento ko. Beno! Bakit mo naman ako iniwan? Paano na kami ngayon? Ay nako, akala mo naman kung talagang durog na durog sa pagkamatay ni Daddy. Justine, baka marinig ka ng mga tao. And so? Hintayin muna nating mailibing si Daddy. Paano ang sarap sa bunutan ng babaeng yan eh? Akala mo kung sinong Santa? Di Justine. monita naman. Tama na! Okay, fine. Mananahimik muna ako ngayon. Matagal nang may kinikimkim na inis ang magkapatid na sina Tabitha at Justine sa kanilang madrastang si Simona mula pa ng pakasalan nito ng kanilang ama. Naging pakialamera na si Simona sa lahat ng bagay, lalo ng negosyo ng pamilya na dati maayos na pinapatakbo ng kanilang yumaong ina. Hindi rin nakaligtas sa mga personal nilang gamit at alaala mula sa kanilang ina. Isa-isa itong ginalaw at inilipat ni Simona na para bang gusto niyang burahin ang bakas ng nakaraan. Dahil dito, lalong tumindi ang galit at hinanakita ng magkapatid. Kaya naman, nang tuluyang pumanaw ang kanilang ama dahil sa malubhang karamdaman, alam ni na Tabitha at Justine na magiging isang kalbaryo ang bawat araw na kasama nila si Simona. What the hell are you doing? Bakit inililipot ang mga gamit ko? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Justine. Hindi mo na ako iginalang. Ha? Igalang? Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Pinapakialaman mo nang walang pahintulot ko. Kung gusto mong igalang ka, matuto kang igalang ang privacy ng iba. Nakakalimutan mo na yata, Justine. Ako na ang asawa ng namatay ninyong ama. At mula din sa araw na ito, ako na ang masusunod sa bahay na to. Aba, masaya ka. Hindi naman namin hahayaan ni Tabitha na mangyari ang gusto mo. Wala ka na magagawa, Justine. Wala na ang ama mo at asawa niya ako. Kaya may karapatan akong gawin lahat ng gusto ko. Well, new flash to your tiny little brain, stepmother. Kami ang mga lehitimong anak. At lahat ng meron ng bahay na to, may karapatan kami. At anong akala mo? Porket wala na si Daddy? Magbubuhay reyna ka dito? Well, think again. Maldita ka talaga, no? Pwes, hayan.
Pulutin mo yung mga gamit mo. Stop it! Mga bigay sa akin ni Mami yan. Oh my God, shit, my camera! Binasag mo? You bitch! Tandaan mo to, Justin. Lahat ng meron sa bahay na to, mula sa ari-arian, kotse, negosyo, akin lahat yon. Wala akong ititira sa inyo ng kapatid mo. Let's see about that, Simona. Hindi pa tapos to. Magkita tayo sa korte. Natigilan si Simona sa matapang na itinura ng maldita niyang stepdaughter na si Justin. Sa magkapatid na Justin at Tabitha, ito talaga ang ubod ng tapang at walang takot na lumaban kay Simona. Kahit noong nabubuhay pang kanilang ama na si Jimeno. Samantalang si Tabitha ay tila tahimik lamang. Alam ni Simona na nasa loob ang kulong nito. Ilang beses niya na rin itong nahuli na matalim ang mga tingin at titig na puno ng galit. Isang araw, lihim na nakipagkita si Simona sa kanyang kalaguyo na si Juancho. Ano bang nangyari? Bakit mukhang mainit ang ulo mo? Hindi ba dapat nagsasaya tayo? Dahil wala na ang gurang mong asawa? Paano ako magsasaya, Juancho? Yung mga anak ni Jimeno, lalo na yung Justin, tinaig pa ang demonyo sa kamalditahan. At alam mo bang sinabi niya sa akin kanina? Magkikita raw kami sa korte. Ano? Oo! Puiset! Tinik talaga sa lalamunan kong dalawang anak na yan ni Jimeno. Simona, hindi ba namanipula mo naman yung last will ni Jimeno? Oo, nagawan ko ng paraan na maguhin yon. Pinilit ko siya para sa akin niya ipamana lahat ng ari-arian niya. Pero naroon ang panot niyang abogado. Mabuti na lang nagawa kong takutin. Pero nag-aalala ako Paano kung ikanta ako nun? Madali lang naman ang solusyon dyan. Tatakutin natin ulit. Silawin natin sa pera. Paano kung hindi pumayag? Kapag hindi nasilaw, pues, gilitan natin ang leeg. Ay, Juancho, ang talino mo talaga. Kaya gustong gusto kita Hindi ka lang gwapo, matambok rin ang utak mo. Siyempre naman, makikinabang din naman ako Tsaka, pag nakuha natin lahat ng kayamanan, magpapakasal na tayo, Simona. Kating-kati na akong mapasakin lahat ng kayamanan ng pamilyang yun. Tingnan ko lang kung hindi mag-alboroto sa galit ang malditang Justin na yun kapag nakuha ko na ang lahat ng kayamanan nila. Cheers, babe. Cheers! Masayang masaya si Simona at Juancho sa kanilang plano. Matagal na nilang pinaghahandaan ang pagkamkam sa kayamanan ni Jimeno. Ito ang dahilan kung bakit pinakasalan ni Simona ang butihing negosyante. Samantala, sa malaking bahay, naroon ang magkapatid na Tabitha at Justin. Galit na galit si Justin habang pilit na inaayos ang kamera na sinira ng kanyang madrasta. Absolute trash! Justin, kalma! Paano kung kakalma, Tabitha? Sinira ni Simona ang camera na bigay sa akin ni Mami. Ayan, kahit anong ayos ko, hindi ko na maayos. Ano? Hihinga ka na lang ng malalim dyan? Kailangan malaman natin ang last will ni Daddy, Justin, para malaman natin kung ano ang gagawin natin kay Simona. Wala akong tiwala sa babaeng yan, Tabitha. Baka mamaya, minanipulan niya ang last will ni Daddy. Well, we can sue her for that. Kung nakinig lang sana si Daddy sa atin, di sana wala tayong problema ngayon. Hindi natin masisisi si Daddy. Matindi ang pangungulila niya kay Mami. Tapos tayo, palagi namang wala kasi abala tayo sa studies natin.
Yun ang dahilan kung bakit siya nag-asawa ulit. Okay lang sana kung nag-asawa siya ng matino. But si Mona, hindi nga natin alam kung saan siya galing. Just chill, Justine. Bukas, tatawagan ko yung abogado para basahin niya sa atin ang last will ni Daddy. Okay, fine. Huwag lang talagang magkamali ang si Mona na yan. At may kalalagyan talaga siya. Kinabukasan, maagang nagising ang magkapatid na Justin at Tabitha. Pagbaba nila sa sala, nadatnan nilang prenting nakaupo roon ang kanilang madrastang si Simona habang umiinom ng kape. Matamis ang ngiti nito sa kanila. Isang ngiting lalong nagpausbong ng galit sa dibdib ni Justin at Tabitha. Maya-maya pa'y dumating ang abogado. Bitbit ang last will and testament ng kanilang ama. Halatang balisa ito at tila walang tulog. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Agad niyang binuksan ang dokumento at sinimulang basahin sa kanila ang nilalaman ng huling habilin ng kanilang yumaong ama. Babasahin ko sa inyo ang huling habilin ng inyong ama. Tabitha, Justin, at sa iyo rin, Mrs. Alvarado. Huling habilin at testamento ni Jimeno R. Alvarado. 12 ng Disyembre, 2012, San Bartolome, Laguna, Philippines. Ako si Jimeno R. Alvarado. Nasa 8 gulang, Pilipino at residente ng San Bartolome, Laguna, ay buong wisyo at tamang pag-iisip sa paggawa ng dokumentong ito na aking huling habilin at testamento. Sa aking pagpanaw, iniaatas ko na ang lahat ng aking ari-arian, personal man o hindi, ay ililipat at ipamamana sa aking asawa na si Simona C. Alvarado. Kabilang dito ang mga sumusunod. Lahat ng lupa at bahay sa ilalim ng aking pangalan. Ang Alvarado Trading Corporation at lahat ng shares at assets nito. Mga bank accounts at investments sa bangko. Mga personal na kagamitan, koleksyon, at iba pang mahahalagang ari-arian. Ako'y lubos na nagtitiwala na si Simona ang pinakaangkop na mamamahala sa lahat ng ito. Bagamat mahal ko ang aking mga anak na sina Justin R. Alvarado at Tabitha R. Alvarado, ako'y naniniwalang nasa mabuti na silang kalagayan at kayang-kaya ng tumindig sa sariling mga paa. Dahil dito, hindi ko sila isinama bilang tagapagmana sa dokumentong ito. Itinalaga ko si Simona C. Alvarado bilang nag-iisang tagapagpatupad ng testamento at binibigyan siya ng buong kapangyarihang legal upang maisakatuparan ang lahat ng nakasaad dito. Nilagdaan ngayong 12 ng Disyembre 2012. Nilagdaan ni Jimeno R. Alvarado. May akda ng testamento. Anong kalokohan to, attorney? Hindi maaaring ipamana lahat ni Daddy ang ari-arian niya sa babaeng yan. 5 years lang silang kasal. Tapos, ibibigay niya lang sa babaeng yan ang lahat? Justin, sa ama na mismo ninyo nang galing. Sa akin niya ibibigay lahat ng kayamanan niya. Kaya wala na kayong magagawa pa. Hindi kami papayag, Simona. Kami ang tunay at legal na anak ni Daddy. May karapatan kami sa lahat ng iniwan niya. Pero sa akin niya ipinamana ang lahat. Tabitha, narinig niyo. Sa akin. Huwag ka munang magsaya, Simona. Alam namin hindi magagawa ni Daddy sa amin yan. At alam ko na minanipula mo ang last will and testament ni Daddy. Wala kang ebidensya. Tanggapin niyo na lang kasi na hindi kayo pinamanahan ng ama ninyo.
Dahil nakikita niya ako na mas karapat-dapat sa lahat ng kayamanan niya. No, Simona. Kagaya ng sinabi ko, legal kaming mga anak ni Daddy. Hindi kami pwedeng alisan ng mana. Ayon sa Family Code at Civil Code ng Philippines, ang mga legitimate children katulad namin ni Justin ay may karapatang tumanggap ng bahagi sa mana ng kanilang magulang. Kahit pag gumawa ng bagong last will and testament, hindi mo basta-basta pwedeng bawasan o alisin ang parte namin. At alam naming minanipula mo ang mga dokumentong yan. Kaya idadaan natin to sa tamang legal na proseso. Hindi. Kalokohan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. Binasa na nga ni attorney sa atin ang last will ng daddy ninyo. Tapos ipipilit nyo pa rin ang gusto ninyo. Ang totoo, ang kalahati ng buong state ay automatic na mapupunta sa aming magkapatid. Equal share yan, Simona. Ang kalahati lang ng mana ang pwede mong angkinin. Kung talagang ikaw ang nais bigyan ni Daddy. Kaya wag mong akalaing makakalusot ka. Magkikita tayo sa korte. Hindi totoo yan. Wala kayong karapatan sa lahat ng ari-arian ng inyong ama. Malinaw na malinaw sa last will niya na sa akin lang lahat to. Pwes, magkita tayo sa korte. Akala mo ba, ganun lang kadali ang pagkamkam ng kayamanan ni Daddy? Well, nagkakamali ka. Dadaan ka muna sa butas ng karayom. Mga maldita talaga kayo. Ano? Akala nyo magagawa nyo akong takutin? Hindi ka namin tinatakot, Simona. Sinasampal ka lang namin ng katotohanan. Gold digger. I know, right? Hindi ka basta-basta makakalusot sa amin, Simona. You brain-dead trust fund lich! At ano naman ang isasampa niyong kaso laban sa akin? Kayong hawak ko ang last will and testament ni Jimeno na nagpapatunay na ako ang lehitimo niyang tagapagmana. Magkita na lang tayo sa korte, Simona. Nagpupuyo sa galit ng magkapatid na Tabitha at Justin. Batid nilang minanipula ng kanilang madrastang si Simona ang huling habili ng kanilang ama. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kaagad silang kumilos upang maitama ang lahat ng mali. Samantala, si Simona ay nagngingit-ngit habang hinahanap ang abogado. Galit ang tono ng kanyang boses nang tanungin ito. Sagutin mo ako, attorney. Magagawa ba talaga akong kasuhan ng magkapatid na yun? Oo, Mrs. Alvarado. Magagawa ka nilang kasuhan. Mga legal na anak sila ng iyong yumaong asawa. At tama si Tabitha. May karapatan sila sa kayamanan ng kanilang ama. Kahit minanipula mo pa ang last will ni Jimeno. Tumahimik ka. Wag na wag mong babanggitin ng kahit na sino tungkol sa pagmamanipula ko ng last will ni Jimeno. Kung ayaw mong mamatay ang pamilya mo, umalis ka na! Umalis ka na! Dali-daling umalis ang abogado mula sa bahay ng mga Alvarado. Sa tindi ng galit ni Simona, ibinato nito ang hawak na tasa ng kape sa dingding. Dahilan upang ito'y mabasag. Hindi mapakali sa matinding inis. Agad niyang tinawagan ng kanyang kalaguyo na si Juancho upang ipaalam ang plano ng magkapatid laban sa kanya. Sa kabilang linya, malamig ngunit seryosong sagot ni Juancho. Magkikita raw sila sa kondo nito sa Ortigas. Puwisit talaga yung mga anak na yan ni Jimeno! Di ko inaasahan na palaban at matatalino ang mga anak ng gurang na yon, Simona. Hindi dapat ako magpatalo sa kanila, Juancho. Hindi dapat. Alam kong gumagawa ng paraan ng magkapatid na yun. Laban sa akin. Ano bang hinihintay mo? Ipatransfer mo na sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ni Jimeno. Ibenta mo na ang ibang assets niya. Limasin mo na ang pera niya sa bangko. Uunahin ko ang pera niya sa bangko. Ililipat ko sa bank account ko. Isusunod kong ibenta lahat ng bahay at lupa niya at iba pang properties. Kailangang makaalis na tayo bago pa malaman ng magkapatid
na peke at minanipula kong last will nila. Bilisan mo ang kilos, Simona. Dalawa ang kalaban mo. Nag-iisa ka lang. Gusto ko nang ipatumba yung magkapatid niyan. Hey! Dahan-dahan lang. Kapag ipinatumba mo ang magkapatid, walang ibang pagdududahan, kundi ikaw. Puisit! Ganito na lang. Samahan mo ko. Pupunta ako sa bangko. Iwi-withdraw ko lahat ng pera niya. Paano kung questionin ng bangko? Meron kaming joint account. Yun muna ang gagalawin ko. Saka ko na isusunod ang iba niyang mga accounts. Ang mahalaga, makakuha ako ng malaking pera sa joint account namin. Milyones din yun. Kaagad na nagtungo si Simona sa bangko at nag-withdraw ng malaking halaga mula sa joint account nila ni Jimeno. Matapos makuha ang pera, agad niya itong inilipat sa sarili niyang personal account. Samantala, tumawag naman si Tabitha sa bangko upang magtanong tungkol sa kanilang ama. Doon niya nalaman na dumaan pala roon si Simona at nakipag-transact ito. Gulat at kaba ang bumalot sa kanya, kaya agad niya itong ibinalita sa kanyang kapatid na si Justin. Justin, galing sa bangko sa Simona. Mukhang may kinuhang pera. Sabi ko na nga ba, may anomaly talagang ginagawa yan si Simona. Kailangan nating pumunta sa bangko at dalhin ang death certificate ni Daddy to update them na patay na si Daddy. Kailangan din nating mag-file ng estate proceedings sa korte para hindi basta-basta ma-access ang mga asset ni Daddy. Tama ka, Tabitha. Dahil alam kong gagawa ng paraan si Simona upang malimas ang pera ni Daddy sa bangko. Kailangan natin makipag-usap sa abogado, Justin, para makagawa tayo ng hakbang laban dyan kay Simona. Sige, Tabitha. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang babaeng yan. Nang araw ding yun, pumunta ang magkapatid sa kilalang abogado ng kanilang ina noong nabubuhay pa ito. May pakiramdam kasi silang may ginawang kalokohan si Simona sa abogado ng kanilang ama. Doon ay humingi ng tulong ang magkapatid na Tabitha at Justin sa abogado ng kanilang yumaong ina. Mahalaga na kumpleto ang mga dokumento at ebidensya bago tayo mag-file ng petition for annulment. Kailangan nating patunayan na may peke o minanipula ang last will ng iyong ama. Nakita namin ang mga kapalpakan, attorney. Alam namin na pinilit ni Simona na gawing kanya ang lahat ng ipinamamana ni Daddy. Pati ang pirma ni Daddy sa will. Alam namin na hindi niya yung pinirmahan ng kusa. Oo, at kung hindi tayo kikilos agad, baka magmadali pa siyang mag-withdraw ng pera sa bank accounts ni Daddy gamit ang peking will, which is, ginawa niya na yun this morning. Nag-withdraw siya ng pera. At kailangan nating mabilis na mailagay ang state sa tamang kamay. Sa amin, na mga anak niya. May mga hakbang tayo para matigil ang mga plano ni Simona. Una, magsasampa tayo ng petition for annulment of the last will and testament dahil may ebidensya ng peking dokumento. Pangalawa, magre-request tayo ng temporary restraining order para pigilan siyang mag-withdraw ng pera o mag-transfer ng mga ari-arian. Okay, attorney. Gagawin natin ang nararapat to stop her. Mag-file tayo ng mga petition sa korte. Ang TRO ay magsisilbing proteksyon habang isinasagawa pa ang pag-iimbestiga at pipigilan nito si Simona na galawin ang mga ari-arian at kahit na anong asset sa bangko. Kailangan pa pala nating makapag-file ng TRO ASAP. Yes! At kapag nakapag-file na tayo, ang mga bank accounts ni Jimeno, pati na ang mga properties at ari-arian niya ay hindi na pwedeng galawin ni Simona hanggat hindi tapos ang kaso. Kung pwedeng may pending na investigasyon tungkol sa peking will, hindi niya magagamit ang mga ito para sa sarili niyang kapakinabangan. Kailangan nating magmadali, attorney. Para kay Daddy
At para sa amin, si Mona needs to be stopped. Isinagawa na ng magkapatid ni Justin at Tabitha ang mga legal na hakbang laban kay Simona. Habang abala sila sa paghahanap ng hustisya, si Simona naman ay tuwang-tuwa sa malaking halagang nakuha niya mula sa account ng yumaong si Jimeno, kasama ang kanyang kalaguyong si Juancho. Gumasto si Simona ng walang pakundangan. Panatag ang loob na marami pa siyang pera sa bangko. Tumulak silang dalawa patungong Hong Kong at kasalukuyang naka-check-in sa The Peninsula Hotel kung saan abala silang nag-iinom at nagsasaya. Ito na yung pinakamasayang araw ng buhay ko, Juancho. Akalain mo yun? Yayaman na ako. Worth it naman lahat ang pagtsatsaga ko sa matandang yun. Ang laki din ng nakuha mong pera sa joint account nyo. Milyones din. At hindi lang yun, pag uwi natin sa Pilipinas, lilimasin ko na lahat ng pera niya sa bangko. Simona, hindi na ako makapaghintay pa na magbuhay hari. Ako rin, Juancho. Kating-kati na ako na magbuhay rin. Ano pang hinihintay natin? Libutin natin ang mga bar dito sa capital city of Hong Kong. Oy, di tayo na, Juancho. Magsaya tayo. Halos magdamag na nag-inuman sina Juancho at Simona. At kinabukasan ay namasyal sila sa iba't ibang tanyag na mga tourist attraction sa Hong Kong. Samantala, sa Pilipinas, abalang-abalang magkapatid na Tabitha at Justin sa pagsasaayos ng mga legal na hakbang laban kay Simona. Dumating din ang araw ng pagbabalik ni Simona at Juancho sa Pilipinas. Buo ang kumpiyansa ni Simona habang dumidiretso sa malaking bahay ng mga Alvarado sa Laguna. Doon ay naabutan niyang magkapatid na Tabitha at Justin. Mataray na nakaupo si Justin sa couch habang nasa computer naman si Tabitha. Mayabang na pumasok sa loob ng bahay si Simona. Dalang kanyang mamahaling maleta. Kumusta naman kayo? Hindi ba kayo nagkalat sa bahay ko? Bahay mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Totoo naman. Sa akin ang bahay na ito. Nasa last will yun ni Jimeno. Kaya umalis na kayo. Ayoko nang makita yung mga pagmumukha nyo. Baka nakakalimutan mo, Simona. Conjugal property ang bahay na to ni Mami at ni Daddy. Meaning, bilang mga anak nila, may legal ownership kaming magkapatid sa bahay. Kaya hindi mo kami pwedeng paalisin. Kahit pa, may sinasabi kang will na alam naman nating peke. Wala kang full authority sa buong property na to, Simona. Mga buwiset talaga kayo. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, lumayas na kayo ngayon din. Pasensya ka na, Simona. Pero hindi kami aalis sa bahay ng mga magulang namin. Talaga? Ayaw nyo, ha? Pwes, kakalad ka rin ko kayo palabas. Do it then! Akala mo ba matatakot kami sa'yo? Umalis na kayo! Bakit? May court order ka ba? Hindi ko na kailangan ng court order na yan. Malinaw ang nakasaad sa last will ng ama nyo na sa akin ang lahat ng ito! Bingi ka ba talaga, Simona? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na this is a conjugal property. Kahit ano pang nakasulat sa last will ni Daddy na alam naming pineke mo, may karapatan kaming manatili rito. At yan ang hindi mo kayang burahin kahit ano pang manipulasyon mo. Mga lintik talaga kayo. Makakagawa rin ako ng paraan para tuluyang kayong mapalaya sa pamamahay ko! Go to hell, Simona! Mga lintik kayo! Nagwala si Simona sa silid nila ni Jimeno. Galit na galit niyang ibinato ang malalaking picture frame ng yumaong asawa. Dahilan upang ito ay mahulog at mabasag. Umuusok ang kanyang ulo sa tindi ng inis. Lalo na sa kanyang dalawang stepdaughters na sina Justin at Tabitha.
Hindi niya inakala na magiging tinik ng kanyang lalamunan ang magkapatid sa plano niyang kamkamin ang buong ari-arian ni Jimeno. Lubos ang kanyang pagkadismaya. Nakalimutan niya na ang malaking bahay sa Laguna ay conjugal property ni na Jimeno at ng yumaong asawa nito, kaya't hindi niya basta-basta maaaring ibenta. Balak pa naman niya sana itong ipa-appraise at ibenta kaagad. Kinabukasan, nagtungo si Simona sa bangko upang subukang muling mag-withdraw ng pera. Dala ang peking last will, ngunit laking gulat niya nang harangin siya ng manager ng bangko. Hindi siya pinayagang mag-withdraw kahit ni isang sentimo mula sa account ni Jimeno. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang legal na asawa ni Jimeno. Mga walang hiya kayo. Bakit hindi niyo ako hayaang makapag-withdraw ng pera, ha? Gusto niyo yatang kasuhan ko kayo eh. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Kaya kong lumabas ng building na to na mag-isa. Galit na galit si Simona pagbalik niya sa malaking bahay. Halos umuusok ang kanyang ilong sa tindi ng galit. Habang mabilis na hinahanap ang dalawa niyang malditang stepdaughters, hindi nagtagal, natagpuan niya ang mga ito sa kusina. Kaagad niyang ibinuhos ang galit kay Tabitha. Hinila niya ito sa buhok dahilan upang matumbang dalaga sa sahig. Ngunit bago pa siya makalapit muli, mabilis siyang sinipa ni Justin sa tagiliran. At sa lakas ng tama, si Simona naman ang natumba. Walang hiya ka, Justin! Sinipa mo ang tagiliran ko! Wala kang karapatang saktan ang kapatid ko, Simona. O kahit na sino sa amin. Gusto mo ng sabunutan, ha? Halika dito, magsabunutan tayo! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, ano ba? Ito ang gusto mo, di ba? Ang mawalan tayo ng breeding? Sige, ibibigay namin sa'yo! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Magbabayad kayo, mga maldita kayo! Ikaw ang magbabayad! Manloloko! Gold digger! Nagpatuloy ang sabunutan ng tatlo sa gitna ng kusina hanggang sa magsawa rin sa wakas sina Justin at Tabitha. Huminto ang magkapatid habang habol hiningang nakatitig kay Simona. Galit na galit si Simona sa kanila at hindi napigilang sumbatan ng dalawa sa nangyari sa kanya sa bangko. Ngunit sa halip na matakot, nagtawanan lang sina Justin at Tabitha. Tila ba aliw na aliw sa pagkatalo ng kanilang madrasta. Ako tong napahiya doon dahil sa inyo. Anong ginawa nyo para hindi ako makapag-withdraw ng pera? Tama lang yun sa'yo, Simona. Ang hirap kasi sa'yo. Inuuna mo ang sarap kasama yung kalaguyo mo. Ano bang sinasabi mo? Habang wala ka dito, gumawa kami ng hakbang laban sa'yo. Nakikita mo ba to, Simona? Ano yan? TRO. Nag-file kami nito. Ito ang pumipigil sa'yo upang galawin ang lahat ng assets ni Daddy sa bangko at lahat ng ari-arian niya habang umuusad ang investigasyon. Wala kang magagalaw na kahit ano. Walang hiya talaga kayo. Hindi nyo na ako iginalang. Pati na rin ang last will ng daddy ninyo. Talagang nag-file pa kayo sa korte? Of course. Anong akala mo sa amin? Boba? Umalis ka na sa bahay na to, Simona. Kung hindi, ipapadampot ka namin sa mga Hindi pulis. ako aalis dito. Akin to. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako ang nag-alaga sa ama ninyo nung nakaratay siya sa ospital. Kaya dapat lang na may parte ako sa lahat na meron siya. At ako ang asawa niya. Kaya may karapatan akong angkinin lahat ng kayamanan niya. Di mo rin naman naitago ang totoo, Simona. Pinakasalan mo lang nga si Daddy para lang sa pera. At huwag na huwag mong isusumbat sa amin na inalagaan mo siya. Obligasyon mo yun bilang asawa niya. At FYI, naroroon kami ni Justin. Hindi namin siya pinabayaan. Kaya tigilan mo na yung pag-feeling superwoman mo. Umalis ka na, Simona. Umalis ka na! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Hindi! Umalis ka na sa bahay namin, Simona! Nagsisigaw sa galit si Simona.
Hindi niya matanggap na napalaya siya ng magkapatid mula sa bahay na akala niya'y tuluyan niya nang makukuha. Ngunit wala siyang nagawa. May hawak na TRO ang magkapatid at natakot siyang damputin ng mga awtoridad. Bit-bit ang ilang gamit. Nagtungo si Simona sa kondo ni Juancho. Nanlaki naman ang mga mata ni Juancho nang mapagbuksan siya nito ng pinto at makita ang itsura ng kabit niyang bagsak na bagsak. Oh, anong ginagawa mo dito, Simona? Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga dala kang maleta? Mamaya ka na magtanong. Papasukin mo muna ako. Ano ba kasi ang nangyari? Pinalayas ako ng 2 anak ni Jimeno. Ano? Bakit ka umalis? Mayroon kang last will. Pinaglaban mo sana. Ano pang silbi ng pagmamanipula mo sa last will ng gurang mong asawa? Kung lalayas ka rin lang naman pala. Juancho, conjugal property yung bahay. Nag-file ng petition for annulment at TRO ang 2 maldita laban sa akin. At ang TRO ay magpapatuloy hanggat walang pinal na desisyon ng korte. Ano? Langyan naman, Simona. Paano nang lahat ng plano natin? Yung pagbebenta mo sa mga ari-arian ni Jimeno. Yung pagkuha mo sa mga assets niya sa bangko. Paano na? Wala na, okay? Freeze na lahat ng account. Wala akong pwedeng galawin hanggat hindi pinalang desisyon ng korte. Mas. Freeze it! Dapat pala hinilimas mo ng lahat bago tayo pumunta ng Hong Kong. Hindi ko naman akalain na gagawin nila yon. Mali ko ba na magagawa yun ng magkapatid na yon? Simona, dapat makakuha man lang tayo kahit ilang milyon. Paano, Juancho? Hindi ako makababalik sa bahay. At alam na rin nila ang tungkol sa relasyon natin. Langya naman talaga, Simona! At kapag napatunayan ng korte, Juancho, na minanipula kong last will ni Jimeno, makukulong ako. Kasalanan mo to, Simona! Hindi mo kasi trinabaho ka agad. Huwag mo na akong sisihin. Kung ako sa'yo, umalis na tayo dito sa Laguna. Dahil alam ko na hindi magtatagal, malalaman nilang totoo. At hindi ako papayag na ako lang ang makukulong, Juancho. Idadamay kita! Nagangalit ang mga panga ni Juancho sa galit. Muntik pa nitong sakalin si Simona. Pero dahil may punto ang babae, kaya ng araw na yon, inasikaso nila ang tiket papuntang probinsya ni Juancho. Wala namang nagawa si Simona kung hindi ang sumama na lang sa kanyang kalaguyo dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Matagal ang naging biyahe ng dalawa via land transportation. Mas makakaagaw kasi ng pansin kung mag-i-eroplano sila. Winidraw din lahat ni Simona ang mga natitirang pera na kinuha niya sa joint account nila ni Jimeno. At isinanla ang mga mamahaling alahas na ibinigay nito sa kanya, kabilang na ang kanilang wedding ring. Gabi na nang makarating sila sa liblib na baryo sa may parting Visayas. Dinala siya ni Juancho sa bahay na tinitirhan nito noon. Hindi mo naman sinabi. Liblib pala tong lugar ninyo, Juancho. Masasanay ka rin. Huwag kang masyadong maglalabas dito Maraming mga tsismosa dito. Ano naman? Parang hindi naman ako sanay sa mga tsismosa. Siya nga pala. Magkano na lang natira sa pera? Malaki pa. Kaya pa tayong buhayin nun. Puwisit talaga. Pag naaalala ko yung mga anak ni Jimeno, kumukulog dugo ko Kung hindi ka ba naman kasi isa't kalahating tanga, di sana, atin na lahat ng kayamanan niya. Huwag mo na nga akong tawaging tanga. Kung hindi mo kasi inuna yung pasarap doon, di sana naasikaso ko na lahat. Tumahimik ka na nga. Matutulog na ako. Pagod na ako. Pumasok ka na lang kung gusto mo. Naiwan si Simona sa labas ng bahay, nagpupuyos sa galit. Madilim ang buong paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Lalong nagpainit yun sa kanyang ulo. Wala nang dating magarang kapaligiran na kanyang tinatamasa sa Laguna. Ngayon,
Nasa isang liblib na lugar na siya ni hindi alam kung anong bahagi yon ng Visayas. Samantala, sa bahay naman ng magkapatid, kararating lamang ng kanilang abogado. Ibinigay na nina Justin at Tabitha ang lahat ng mga nakalap nilang ebidensya na magpapatunay ng pandaraya ni Simona. Maraming salamat po, attorney. Huwag niyo po kaming kakalimutang tawagan. Mabuti na lang at nakakuha tayo ng ebidensya laban dyan kay Simona. Mabigat ang ebidensya natin. Tiyak na tayo ang papanigan ng korte. Paano kung tumakas si Simona? Ipapahanap natin siya, Tabitha. Hindi niya pwedeng takasan ang mga kasalanan niya kay Daddy at sa atin. Tama ka, Justin. Walang hiya siya. Habang nakaratay si Daddy sa sakit, nakikipaglampungan siya sa kabit niya. And the worst, pera ni Daddy ang ginagamit niya. Kaya, hindi natin hahayaan na matakasan niya ang kasalanan niya. Umusad ang investigasyon laban kay Simona. Ilang pagdinig na ang lumipas, ngunit patuloy siyang hindi sumisipot. Dahilan upang ideklara siya ng korte bilang isang fugitive from justice. Hindi na rin siya matagpuan ng magkapatid na Justin at Tabitha. Isang bagay na labis nilang ikinabahala, lalo na't napatunayan sa investigasyon na may matibay na ebidensya ng pagkakasala si Simona. Dahil dito, humingi agad ng tulong ang magkapatid sa kanilang abogado upang magsampa ng kaso. Ito yung kasong isasampa natin para sa inyong madrasta. Motion to declare Simona in contempt of court. Motion to issue warrant of arrest at request for a whole departure order upang hindi ito makalabas ng bansa. At kaagad din nating in-update ang korte tungkol sa pagkawala ni Simona at magsampa ng criminal complaint sa Department of Justice laban sa kanya sa mga kasong falsification of public document, obstruction of justice, at attempted estafa. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin, attorney. Mabuting tao ang mga magulang niyo, Tabitha. Matagal din akong naging abogado ng iyong ina. Mabuti na lang at nag-volunteer ang private attorney ng daddy niyo na tumistigo laban kay Simona. Si Jimeno napalitan ng last will at iprenesentan niya rin ang CCTV footage na nagpapatunay ng ginawa ni Simona. Kaya hindi po namin hahayaan na matakasan niya lahat ng kasalanan niya, attorney. Kahit saan pa siyang lupalop magtago, ipapahanap namin siya. Samantala, si Simona ay aburido sa kanyang sitwasyon. Lalong tumitindi ang kanyang galit nang marinig sa radyo na siya'y pinaghahanap ng mga otoridad. Sa tindi ng inis ay naibato niya ang hawak na baso sa sahig. Sabay sigaw ng galit at pagkadismaya. Walang hiya talaga yung magkapatid na yan. Hindi ako tinitigilan. Ano bang nangyayari sa'yo, Simona? Ang aga-aga nagwawala ka. Paano hindi? Ibinaba ng hatol ng korte sa akin. Napatunayan nila na pineke ko ang lahat. Ngayon pinaghahanap na nila ako, Wancho. Narinig ko ang pangalan ko sa radyo. Simona, hindi na nila tayo dito mahahanap. Liblib na baryo na to. At walang nakakakilala sa'yo kahit sino. Paano kung nakita ng mga tao dito yung mukha ko sa TV? Bihira lang may TV dito. Kung meron man, hindi manunod ang mga yan ng balita. Sa halip nakatutok yan sa mga teleserye. Pwisit talagang buhay to. Akala ko madali lang lusutan ng lahat. Ganyan talagang mayayaman, Simona. Dapat, mauta ka bago ka mabuko. Dapat natangay mo na lahat eh. Ang problema kasi sa'yo, ang bagal mo. Tumahimik ka! Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwan? Sandali lang. Hindi ko na kaya. Simona? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsususuka?
Simona, bakit ka nagsusuka? Ang aga-aga. Shit, Wancho. Ngayon ko nga lang pala naalala. Ilang buwan na akong hindi tinadatnan. Ano? Ibig mong sabihin, buntis ka? Hindi ko sigurado. Pero parang ganun na nga. Never naman na na-delay ang regla ko. Naman no, kung kailan may pinagtataguan tayo. Anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag to. Wala naman akong sinabi. Sandali, mabuti pa dalhin kita sa manghihilot. Para masiguro natin na buntis ka nga. Dinala ni Wancho si Simona sa kilalang manghihilot sa kanilang baryo. Ayaw pa sana ni Simona dahil mas gusto niyang sa health center sa bayan. Doon sila gusto niyang magpatingin. Ngunit pinilit siya ni Wancho. Aniya, baka may makakilala sa kanila doon sa bayan. Wala nang nagawa si Simona kung hindi ang sumunod na lamang kay Wancho. Pagdating nila sa bahay kubo ng manghihilot, agad na napangiwi si Simona sa kakaibang amoy na bumungad sa paligid. Maayong udto. Unsa man ninyong gikihaglan dong ug inday? Ano daw sabi? Ang sabi niya, magandang tanghali. Ano daw ang kailangan natin? Hindi ba siya marunong magtagalog? Marunong naman. Sandali. Maayong udtod sa tiya. Pasensya ka na po. Hindi kasi makaintindi ng Bisaya itong misis ko. Ay, ganoon ba? Ay sabihin mo pasensya na. Akala ko kasi taga-ibang bayan lang siya. Ano nga palang may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko po sanang magpahilot para malaman kung buntis po ba talaga ako. Oo naman. Halika kayo. Pumasok kayo sa loob ng aking barong-barong. Kaagad na sumunod sina Himona at Wancho sa matandang si Bayang. Hindi man alam ng matanda, ngunit nasusuka na talaga si Simona sa amoy ng paligid. Palihim niyang tinakpan ang kanyang ilong habang palingalinga sa loob ng tahanan. Ang bahay ni Bayang ay isang simpleng bahay kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa. Mababa ang kisame at medyo madilim sa loob. At ang tanging liwanag mula sa maliit na bintana ang siyang nagsisilbing ilaw. Nakasabit naman sa mga dingding ang mga tuyong dahon at halaman na may mga dahon ng sambong, lagundi at iba pang hindi niya makilala. Sa isang sulok ay may kumpol ng mga dahon ng saging kasamang ilang bote ng langis, lumang garapon at kahon ng kandila. Sa gitna ng silid ay isang matibay na papag na may manipis na banig. Halatang dito ginagawa ang panghihilot. Ramdam ni Simona ang bigat ng hangin at malagkit, mainit at maamoy na pinaghalong langis, usok at mga tuyong dahon. Maya-maya pa, tinapik siya ni Bayang at sinabihang mahiga na muna sa papag. Pupulsuhan na muna kita. Kumusta po? Buntis po ba ako? Ang lakas ng pintig ng iyong pulso. Ay mukhang oo. Pero hihilutin muna kita upang makasiguro tayo. Sige po ha. Papahirang ko ng langis ang tiyan mo, iha, para masimulan ko na ang panghihilot. Sige po, ayos lang. Kumusta po? Buntis ka ga. Kailangan mong mag-ingat. Ano pong ibig niyong sabihin? Grabe ka humutang buroda sa manananggal. Ano po? Pwede po bang Tagalogin niyo na lang? Ang sabi ko, mabango ang buntis sa manananggal na aswang.
Nagbibiro po ba kayo? Wala naman ang ganyan sa panahon ngayon. Yan ang hirap sa inyo. Kinakalimutan ninyong mga makalumang pamahiin. Itinuturing ninyong kwentong bayan ang tungkol sa mga aswang. Pero ang hindi ninyo alam ay naririyan lamang sila sa paligid. Nagmamasid at nag-aabang ng mabibiktima. Huwag niyo nang takutin ang asawa ko. Hindi kami naniniwala sa aswang. Wala nang aswang. Gago na lang ang maniniwala sa ganyan. Moderno na ang panahon natin ngayon. Wala na sa uso ang mga aswang. Tama. Hindi niyo ako mapapaniwala sa mga kwentong bayan na yan. Tinatakot niyo lang kami. Wala na hong aswang. Wala na. Hindi ko kayo mapipilit kung ayaw ninyong maniwala. Pero ako'y nagpapaalala lamang. Uwi na ho kami. Heto po, 500 yan. Alis na ho kami. Juancho, halika na. Bilisan mo na. Umalis si Juancho at si Mona sa bahay kubo ng manghihilot na si Bayang. Pagkarating nila sa bahay ay inis na umupo si Simona sa lumang sofa sa sala. Kaagad naman itong nilapitan ni Juancho. Paano ngayon yan? Buntis ka? Anong paano ngayon yan? Eh di pakasalan mo ko? Gaga ka ba? Alam mong pinaghahanap ka ng mga otoridad. Kapag nagpakasal tayo, di malalaman. Matitrace nila kung nasaan tayo. Pwisit talaga eh. Habang buhay na lang ba ako magtatago, Juancho? Ayoko ng ganitong buhay. Kung ayaw mo, di lumantad ka. Wala ka talagang konsiderasyon sa akin, ano? Tingin mo ba kapag nahuli ako ng mga pulis, hindi kita idadamay? Di damay mo. Hindi naman ako masisentensya ng matagal. Ikaw ang makukulong ng matagal dahil ikaw ang mastermind. Wala ka talagang kwenta. Sana pala hindi na lang ako nakinig sa'yo. Sana hindi ko na lang niloko si Jimeno. Nagpakagago ako sa'yo. Puwiset ka! Wala ka nang magagawa, Simona. Wala ka nang ibang mapupuntahan. Wala ka nang ibang pamilya. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera para may pangsabong ako sa kabilang baryo. Wala ka na ngang naitutulong sa akin. Manghihingi ka pa ng pera. Bibigyan mo ba ako hindi? Baka gusto mong tamaan ka sa akin. Juancho! Hindi makapaniwala si Simona sa sinabi ni Juancho. Wala nang romantikong ugali nito at tila wala na ring pakialam kahit pa nalaman nitong buntis siya. Iniwan siya nitong mag-isa sa bahay na labis niya namang ikinagalit. Nagsumapit ng gabi, hindi pa rin umuwi si Juancho. Inis na ibinaba ni Simona ang mga platong may lamang pritong isda habang kumakalat ang dilim sa paligid. Hindi niya maiwasang kabahan, lalo na nang makarinig siya ng mahihinang alulong ng mga aso. Nasaan ka na ba, Juancho? Alam mo, buntis ako. Tapos iniwan mo akong mag-isa sa lintik na lugar na to. Tsaka, bakit ba umaalulong ang mga asong yan? Nakatatakot naman pakinggan. Ano yun? May narinig akong kalabog, ha? May nahulog na kung ano sa bubong. At may naririnig din akong huni ng ibon ba yan? Ano ba nangyayari sa akin? Bakit biglang humihilab ang tiyan ko? Ang sakit! Ang iyong ibon. Patuloy pa rin sa paghuni. Papalakas na. Ang tiyan ko. Tulong!
Tulong! Hindi ko kayang umibig muli. Habang buhay na lang kitang hihintayin. Tinatanggi ko ang tadhana na kailangang mawala ka. Handa ko na ulitin sa'yo at aminin. Walang hiya ka, Wancho. Pakanta-kanta ka pa dyan. Tulungan mo ako rito. Hindi ko na kayang sakit ng tiyan ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari? Bakit may babaeng putol ang katawan sa di kalayuan? Namamalikmata lang ba ako? Wancho! Langya! Hindi ako namamalikmata! Hindi to dala ng kalasingan ko! Simona! May manananggal! Ano? Ay! Oh, Diyos ko! Huwag mo akong kakainin, ha! Wancho! Hindi ako buntis! Lumaki lang ang tiyan ko dahil sa kakainom ko ng beer! Wancho, ano ba? Pumasok ka na rito! Baka kung ano pa mangyari sa'yo! Bilisan mo na! Lumilipad siya papunta dito sa direksyon ko, ah! Wancho! Tatakbo ako sa loob ng bahay! Bilis! Oh, Diyos ko! Nawala ang kalasingan ni Wancho nang makita niyang susugurin siya ng manananggal na aswang. Halos hindi makapaniwala ang dalawa na totoong sinasabi ni Bayang. Samantala, nawala ang pananakit ng tiyan ni Simona. Nang tuluyang umalis ang manananggal na aswang. Kinabukasan, pinabili ni Simona si Wancho ng insenso, maraming bawang at asin. Napakaraming asin naman yan, Simona. Dapat lang, Wancho. Baka mamaya bumalik na naman yung aswang na yun. Mabuti nang handa tayo. Gusto ko pa naman sanang pumunta sa sabungan. Pero dahil sa lintik na manananggal na aswang na yan, nakansil na muna. Mabuti naman. Kung hindi ka pa sinugod ng manananggal na aswang na yun, hindi ka pa titigil sa kakasugal mo. Libangan lang naman, Simona. Siya nga pala. Dumaan kami sa bayan kahapon. At tama ka nga. Nakita ko ang pagmumukha mo sa TV. Ano? Oo. Patuloy ka pa rin pinapahanap ng magkapatid. Kaya huwag kang magkakamaling pumunta sa bayan, ha? Tsak na may makakakilala sa'yo. Walang hiyang Justin at Tabitha na yan. Wala talaga silang balak na patahimikin ako. Wala talaga. Inagrabyado mong pamilya nila, eh. Hoy, kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita kasabot, ah. Well, Simona, ang pinagkaiba natin, yung mukha mo nasa TV. Pero yung mukha ko, wala. Kaya malaya ako na makakalabas samantalang ikaw, hindi. Puiset ka. Nagsisisi talaga ako na nakilala kita. Wala ka nang magagawa, Simona. Wala na. Kahit galit na galit si Simona, alam niyang tama si Wancho. Wala na siyang magagawa. Hindi na siya makababalik sa dating niyang buhay. Sinira niya na ito dahil sa kanyang kasakiman. Marasyang napabuntong hininga bago hinimas ang impis niyang tiyan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit biglang tumulo ang kanyang mga luha. Siguro ay dahil sa pagsisisi sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa mga panluloko sa napakabuti niyang asawa na si Jimeno. Samantala, sa Laguna naman, sa malaking bahay ng mga Alvarado, nakatanggap ng tawag si Tabitha tungkol sa mga autoridad na naghahanap kay Simona. Kaagad namang lumapit si Justin at tinanong ang kapatid. Hindi pa rin ba nila nahahanap si Simona? Hindi pa. Pero may good news ako. Talaga? Ano?
May nakakita daw sa kanilang bumili ng tiket patungo Visayas. Mabuti naman. Ngayon, kung kinakailangang halughugin natin ang lugar na yun, gagawin natin, Tabitha. Mahuli lang ang scammer at gold digger na yun. Pagbabayarin natin siya at ang ginawa niya kay Daddy at sa atin. Oo, Justin. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nahahanap. Pursigidong magkapatid na mahanap si Simona. Kaya naman puspusan ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Samantala, si Simona naman ay problemado sa kung ano ang dapat niyang gawin. Patuloy pa rin silang ginagambala ng manananggal na aswang tuwing gabi. Kahit pa naglagay na sila ng mga pangontra sa paligid. Ngunit tila ba gutom na gutom ang halimaw. Parang wala itong kinakatakutan. Ano nang gagawin natin, Juancho? Hindi tayo tinitigilan ng manananggal na aswang na yan. Hindi na rin ako makatulog. Maghanap tayo ng albularyo. Ayon sa mga kaibigan ko, ganyan daw ang ginagawa nila noon kapag inaaswang ang mga asawa nila. May alam ka bang albularyo? Si Aling Bayang, mukhang may alam siya tungkol sa mga aswang. Baka matulungan niya tayo. Wala akong tiwala sa matandang yun, Juancho. Wala naman tayong pagpipilian, Simona. Hihingi tayo sa kanyang tulong o makunan ka dahil sa manananggal na aswang na yan. Karma ko na yata ito sa mga pinagagagawa kong kasalanan eh. Huwag ka na magdrama. Wala nang maitutulong yan ngayon. Puntahan na lang natin yung matanda. Pumunta nga sila sa bahay ng matanda upang humingi ng payo at ng tulong. Naabutan nila itong nagdidikdik ng mga halamang gamot at nagsasala ng langis. Agad naman silang pinatuloy ng matanda sa kanyang bahay kubo. Hindi maiwasan ni Simona na maasiwa sa palihim at panakaw na tingin nito sa medyo umbok niyang tiyan. Ilang gabi na ho kaming inaaswang. Totoo po yun, Aling Bayang. Noong una nga, muntik na ako mabiktima eh. Sinugod daw ako. Matatapang talaga ang mga manananggal na aswang. Lalo na't gutom. At gustong gusto nilang amoy ng buntis dahil mabango ito sa kanilang pangamoy. Matutulungan mo naman po kami, hindi po ba? Oo naman. Bibigyan ko kayo ng pangontra laban sa mga aswang. Maraming salamat po kung ganun. Magkano po ba? Hindi ako nagpapabayad, Simona. Pero wala akong sinabi na nagpapabayad ako. Libre lamang ang pagtulong ko. Maraming salamat po, Aling Bayang. Gusto niyo pumunta kayo sa bahay? Doon po kayo kumain ng pananghalian. Magluluto ako ng lawyang manok. Pasasalamat sa pagtulong niyo sa amin. O sige, yan. Hindi ko tatanggihan yan. Hindi maunawaan ni Simona kung bakit hindi siya komportable tuwing kaharap si Aling Bayang. Kahit pa tinutulungan sila nito at walang hinihinging kapalit. Matapos silang bigyan ng mga pangontra laban sa mga aswang na gabi-gabing gumagambala sa kanila, sumama ang matanda sa kanilang tahanan. Gaya ng sabi ni Juancho, nagluto nga si Aling Bayang ng loyang nitib na manok. Habang sila'y nanananghalian, napansin ni Simona ang kakaibang kilos ng matanda. Tila may ibinubulong ito sa hangin. Pabulong at paulit-ulit na para bang may kausap na hindi nila nakikita. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Simona at muling sumagi sa isip niya ang tanong, mapagkakatiwalaan nga ba si Aling Bayang? Kaya hindi niya na napigilan ang sariling tanungin ito. Ano pong ginagawa niyo, Aling Bayang? Nag-uorasyon lamang ako, Simona. Dagdag na proteksyon dito sa inyong tahanan. Ganyan po ba? Ganyan talaga ang mga albularyo, Simona. May ginagawa silang orasyon. Akala ko kasi kung anong ginagawa niya eh. Huwag kang mag-alala, Simona. Wala akong ginagawang masama.
Pasensya na po. Kumain na nga lang tayo. Lumalamig na ang lawyang manok. Heto dalang inihaw na dugo ang kakainin ko. Po? Pero masarap po ang sabaw nitong niluto ko. Hindi ako mahilig sa sabaw. Kaya ayos na ako rito sa inihaw na dugo at atay. Sige ho, kayo po ang bahala. Simona, kumain ka na. Tikman mo tong niluto ko, masarap yan. Tamang-tama sa buntis na katulad mo. Sige. Tahimik na kumain ng tatlo sa kanilang munting kusina. Ganado si Wancho, habang si Simona naman ay tahimik na nagmamasid. Pinagmamasdan niya si Aling Bayang na sarap sa pagnguya ng inihaw na dugo at atay ng baboy. Isang special na request nito kay Wancho na lutuin para dito. Kinahapunan, habang unti-unti nang papalubog ang araw, sinabi ni Aling Bayang na kailangan niya nang umuwi. Bago umalis, mahigpit siyang nagbilin kay Wancho at Simona na huwag ilalayo sa kanilang katawan ang mga pangontrang ibinigay niya. Sana naman hindi na bumalik yung aswang. Hindi na babalik yon. Binigyan na tayo ng pangontra ni Aling Bayang eh. Wancho, lumipat kaya tayo ng lugar? Yung walang aswang? Wanted ka nga. Paano tayong makakalis? Nakakainis naman eh. Hindi ako makakilos dahil sa lintik na kaso kong yan. Oh, Diyos ko, Wancho, naririnig mo bang naririnig ko? Ang ibon na yan, kapag nariyan yan, ibig sabihin, nariyan din ang aswang. Tsak na may kasama yung manananggal na aswang. Teka, ang mga pangontrang bigay ni Aling Bayang, huwag na huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Oo, naririto. Malakas pa ang huni ng tiktik. Ayon sa sabi-sabi, kapag malakas ang huni nito, ibig sabihin, nasa malayo pa ito. Kapag mahina ang huni, ibig sabihin, malapit na ito. At ang kasama nitong aswang na manananggal. Anong gagawin natin? Baka mamaya magpumilit ang aswang na pumasok dito sa bahay natin. Hindi. Papatayin ko muna siya bago siya makapasok dito sa bahay. Wancho, humina ng huni ng tiktik. Ibig sabihin, narito na ang aswang. Ang tiyan ko! Sumasakit na ang tiyan mo? Langya! Sandali! Kukuha ako ng maraming asin. Isasaboy ko sa bubungan. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Wancho! Bilisan mo! Sobrang sakit ng tiyan ko! Oo! Ito na! Binibilisan na! Langyang aswang ka. Papatayin kita! Hoy! Aswang! Layuan mo kami! Kung hindi, tatagayin kita ng ita ko! Ano? May tumamang matigas na parang matalim na bagay sa tagiliran ko! Ang manananggal na aswang! Tinusok niya ako! Napakpak niya! Walang hiya ka! Isasaboy ko sa kanyang isang dakot na asin na dala ko! Ayun! Lumipad siya papalayo. Pero alam ko hindi ko siya nasugatan. Puruhan man lang. Natakot lang siya sa asin ay sinaboy ko. Ang tagiliran ko dumudugo. Ang sakit. Papasok ako sa loob ng bahay. Simona! Tulong! Diyos ko! Wancho! Anong nangyari? May sugat ka sa tagiliran! Sinugod ako ng walang hiyang manananggal. Sinabuyan ko siya ng asin. Pero alam kong babalik pa rin yun. Hindi man ngayon. Maaaring bukas ng gabi,
Muli na naman yung sasalakay. Wancho, natatakot ako para sa kaligtasan natin. Ang anak natin, lalo na tuwing susugod ang mana ng galaswang na yun, laging humihilab ang tiyan ko. Natatakot na ako. Baka mamaya makunan ako. Tulungan mo muna akong maggamot ang sugat ko. O sige, lilinisin ko yan. Lalagyan ko ng betadine. Halika, aalalayan muna kita para makaupo ka sa sofa. Halika na. Maingat na nilinisan ni Simona ang sugat ni Wancho. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Napapangiwi si Wancho sa hapde habang pinupunasan niya ito ng gamot. At makikita sa kanyang balat ang malalim na bakas ng mga mahaba at matutulis na kuko na tila ba kinayod ng halimaw na gutom sa laman. Matapos lagyan ng lunas, maingat niya itong binalot sa malinis na benda ang sugat. Hindi sila nakatulog ng gabing yun. Pareho silang gising at nagbabantay. Naghihintay kung kailan muling darating ang nilalang. Kinabukasan, para silang mga zombie na matamlay, mabigat ang katawan at halos hindi makakilos dahil sa antok. Si Simona, bukod sa puyat, ay hinahapon na rin ang kanyang pagbubuntis. Nahihilo siya at madalas na nasusuka. Wancho, bumangon ka ni Jen. Kumain ka na muna ng agahan. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, Simona. Ano? Bakit? Ang lamig. Sobrang lamig. Diyos ko, Wancho, ang taas ng lagnat mo. Sandali lang ha. Kukuha ako ng paracetamol para maibsan niya ang lagnat mo. Bilisan mo. Oo na. Simona. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Dadalhin ko ba siya sa bayan? Pero kung dadalhin ko siya sa bayan, baka kung may makakilala sa akin. Ano ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Simona! Ang gamot! Oo na, Wancho! Sandali lang! Ano ba? May nakita akong paracetamol dito eh. Nasaan na ba yun? Simona! Sandali lang! Oh, Diyos ko, tulungan mo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Eto, Advil na lang. Pwede na to. Papainom ko na to sa kanya. Wancho, eto na. Inumin mo to. Salamat. Eto ang tubig. Sana naman gumaling ka na kaagad, Wancho. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang lamig. Eto ang kumot. Babalutin kita ng kumot. Ang init. Sobrang init. Wancho naman, makisama ka naman. Kanina sobrang lamig, tapos ngayon ang init. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Albularyo. Ano? Hindi ko maintindihan. Anong sabi mo? Albularyo. Gusto mong maghanap ng albularyo? Oo. Litong-lito si Simona sa kanyang gagawin at hindi napigilang mapaiyak sa hirap ng sitwasyon. Nakikita niya kung paano unti-unting nanghihina at nanginginig si Wancho. Tila walang epekto ang pinainom niyang gamot. Isinusuka rin nito ang anumang pagkain na pilit niyang ipinapakain. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian pa, nagtungo siya sa bahay ni Aling Bayang. Ito na lamang ang naisip niyang pwedeng hinga ng tulong, lalo na't wala siyang ibang kakilala sa lugar na yun. Bukod pa rito, medyo malayo ang ibang kabahayan at ayaw na ayaw niyang iwan ng matagal si Wancho sa kanilang bahay. Oh, si Moda, bakit ka daririto? May kailangan ka ba? Aling Bayang, hihingi po sana ako ng tulong. Tungkol saan ba yan? Kagabi po kasi, inatake na naman kami ng manananggal na aswang. Ano? Hindi nyo ba ginamit ang proteksyon na bigay ko? Ginamit po namin, pero sinalakay pa rin po kami at nasugatan si Wancho. Ano?
Kumusta ang lagay ni Wancho? Nilalagnat po siya. Nanginginig na tila ba nanghihina. Aling Bayang, tulungan niyo po ako. Sandali lamang. Kukuha ako ng halamang gamot para kay Wancho. Maraming salamat po, Aling Bayang. Nagmamadaling bumalik sina Bayang at si Mona sa bahay. Pagdating nila, nadatnan nila si Wancho na nanginginig. Tirik na ang mga mata at halos wala ng malay. Agad siyang nilapitan ni Aling Bayang. Sinalat ang noon nito at may ibinulong sa hangin. Isang panalangin o orasyon na hindi maunawaan ni Simona. Maya-maya pa, dahan-dahan na nitong tinanggal ang benda ni Wancho at doon sumambulat ang napakabahong amoy mula sa sugat, masangsang na tila ba nabubulok. Hindi na napigilan ni Simona ang kanyang sarili at dali-daling tumakbo sa banyo upang doon isukang laman ng kanyang sikmura. Pagbalik niya sa silid, laking gulat niya nang makita si Wancho. Payapa na itong nakahiga at ang pag-ikot ng kanyang mga mata ay huminto na at ang panginginig ng katawan ay tila ba nawala na. Aling Bayang, si Wancho, hindi na siya nanginginig. Hindi na rin tumitirik ang mga mata niya. Payapa na siya, si Boda. Mabuti na lang at naagapan natin siya. Pero Aling Bayang, alam ko po na babalikan kami ng manananggal na aswang na yun. Gusto mo bang manatili na muna ako rito sa inyong tahanan? Ayos lang po ba sa inyo? Oo naman. Lalo na't hindi maayos ang kondisyon ni Wancho. Sige po, maraming salamat po, Aling Bayang. Walang anuman. Heto, itapon mo sa basurahan ang maduming benda ni Wancho. Sige po, huwag kang mag-alala, Simona. Hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat po, Aling Bayang. Katulad ng sinabi ni Bayang, nanatili ito sa tahanan ni Simona at Wancho. Laking pasasalamat ni Simona dahil ng gabing yun, hindi sila sinalakay ng manananggal. Marahil ay natatakot ito sa asin na isinaboy ni Wancho dito. Kinabukasan, masaya si Simona nang makita niyang nakakatayo na si Wancho at maayos na ang kalagayan nito. Diyos ko, Wancho, masaya ako dahil magaling ka na. Oo nga eh. Akala ko talaga mamamatay na ako. Maraming salamat, Aling Bayang, sa pagliligtas mo sa buhay ko. Walang anuman. Masaya din akong natutulungan ko kayo. Humanda sa akin ang aswang na yan. Kapag bumalik pa siya rito, tatapusin ko na talagang buhay niya. Maghanda kayo. Dahil sa oras ng kabilugan ng buwan, mas malalakas ang mga naturang manananggal na aswang. Ano po? Oo, mas malakas, mas mabagsik at walang takot. Kung ganon, maaari po bang dito muna kayo sa bahay namin? Oo naman, walang problema sa akin. Gusto ko ring maprotektahan kayo laban sa nilalang na yon. Hindi alam ni Simona, ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. Parang may pakiramdam siya na nasa malapit lamang ang panganib. Subalit, ipinagsawalang bahala niya na lamang ito. Nang araw na yon, tinulungan sila ng matandang si Bayang na maglagay ng mga pangontra sa loob at sa labas ng kanilang bahay. Desidido silang puksain ang manananggal na aswang na patuloy na nanggugulo sa kanila. Oh, ang lalim naman yata ng buntong hininga mo. Kung wala lang sana akong tinatakasang kaso, sana makakahingi tayo ng tulong sa barangay. O kaya nakapunta ng ibang bansa. Wala na tayong magagawa, Simona, kundi harapin ang kapalaran natin ngayon. Marahil tama ka nga. Ito na ang karma sa mga kasamaang pinaggagawa natin. Gusto ko lang naman kasing yumaman, Wancho. Gusto ko lang na makabuo tayo ng pamilya. Hindi maghihirap yung mga magiging mga anak natin.
Pero sa halip, ganito pa yung nangyari. Hinahabol ako ng batas. Sinasalakay pa tayo ng aswang. Puro nga kamalasan nangyayari sa atin eh. Pero huwag ka mag-alala. Malalampasan din natin to. Pero anong mangyayari sa magiging anak natin, Wancho? Ayokong lumaki siyang nagtatago dahil sa akin. Hindi ko alam, Simona. Hindi ko alam. Puno ng pagsisisi at panlulumo si Simona. Napayakap na lamang siya kay Wancho habang mahinang humihikbi. Pilit na itinatago ang bigata ng kanyang damdamin. Samantala, sa bahay ng magkapatid na Justin at Tabitha, muli silang nakatanggap ng balita mula sa kanilang informant. Isang pahiwatig na maaaring malapit na nilang matagpuan si Simona. May lead na ang mga otoridad kung saan posibleng nagtatago si Simona, Justin. Konting-konti na lang, mauhuli na rin natin yung babaeng yun. Dapat lang. Lalo na nang makita ko ang CCTV footage kung paano niyang tinakot si Daddy. Upang baguhin ang last will, kung paano niyang tutukan ito ng baril sa ulo habang nakaratay sa hospital bed. Hindi ko siya mapapatawad. Ako rin, napakasama niya. Nagawa niya yun sa ating amang walang ibang ginawa kundi ibigay ang lahat ng luho niya. Sukab siya sa yaman na hindi niya naman pagmamayari. Mabubulok ang babaeng yon sa kulungan! Matindi ang galit ng magkapatid ni Justin at Tabitha kay Simona. Lalo na nang matapos nilang matuklasan ang lahat ng ginawa nito sa kanilang ama. Niloko ni Simona si Jimeno sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Pinagsamantalahan ang tiwala nito, ninakawan ng pera at pinilit pa siyang baguhin ang kanyang huling habilin. Lahat ng yon ay hindi kayang palampasin ng magkapatid. Samantala, sa kinaroroonan ni Simona at Wancho, hindi pa rin sila mapakali. Habang dahan-dahang lumalatag ang dilim, muling bumabalik ang takot sa kanilang dibdib. Ang pangambang muling sasalakay ang manananggal na aswang na parang aninong hindi maipagpag. Hindi ako matutulog. Baka mamaya sumalakay na naman ang manananggal na aswang. Huminahon ka, Simona. Narito ako upang protektahan kayo. Kaya maaari kang matulog. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko lang maiwasang hindi mangamba, Aling Bayang. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa batang dinadala ko. Nauunawaan ko si Bona. Pero kagaya ng sinabi ko, narito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Tama si Aling Bayang, Simona. Marunong siya sa pangontra laban sa mga aswang. Pasensya na, Wancho. Hindi ko lang talaga maiwasang huwag matakot. Sige na, matulog na kayo. Kailangan nyo ng lakas. Dahil alam kong kulang kayong dalawa sa tulog. Pero... Tayo na, Simona. Huwag ka na mag-alala. Walang mangyayaring masama. Puno man ng pag-aalinlangan, wala nang nagawa si Simona kung hindi ang sumunod kay Wancho patungo sa kanilang silid. Naiwan naman si Aling Bayang sa sala kung saan naglatag na lamang ito ng banig na magsisilbing higaan niya para sa gabi. Humiga si Simona sa tabi ni Wancho at pilit na ipinipikit ang mga mata. Subalit hindi niya magawang makatulog. Maya-maya pa, naramdaman niyang pagbangon ni Wancho. Bahagya siyang umupo at tinanong ito kung saan ito pupunta. Saan ka ba pupunta, Wancho? Lalabas ka? Saglit lang ako sa labas. Iihi lang ako. Pero Wancho... Huwag kang lalabas. Babalik din ako kaagad. Dito ka lang. Bumalik ka kaagad, ha? Oo, sabi. O sige na. Lalabas na ako. Dito ka lang, ha? Tumango na lamang si Simona bilang tugon kay Wancho. Samantala, tahimik na lumabas si Wancho papunta sa likod ng kanilang bahay upang umihi.
Hiwalay kasi ang banyo sa kanilang munting tahanan, kaya si Simona upang makaiwas sa panganib nang paglabas tuwing gabi ay arenola na lamang ang ginagamit. Si Juancho naman, kahit alam ang mga panganib ay ayaw talagang umihiroon. Habang binubuksan niya ang pinto ng banyo, may napansin siyang anino. Tila isang taong nakatayo sa likod ng malaking puno ng mangga. Kaagad siyang kinilabutan. Napalunok siya at dahan-dahang lumapit. Pilit na sinisipat sa dilim kung anong kanyang nakita. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila ba may dalang babala. Bahagyang gumalaw ang mga dahon ng mangga at sa di kalayuan, nagsimulang umalulong ang mga aso. Isa, dalawa, hanggang sa magsabay-sabaya ang mga ito. Lalong lumalim ang kanyang kaba. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok habang dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa pinanggagalingan ng anino. May tao ba dyan? Parang kilala ko ang suot ng damit ng taong nakatayo sa likod ng mangga. Lalapit pa ako. Anong? Diyos ko! Isang nakatayo na putol na katawan! Teka, kilala ko ang may-ari ng putol na katawan na yan. Kay Aling Bayang! Kung ganun, siya ang manananggal na aswang? Hindi! Kailangan kong bumalik sa loob ng bahay! Simona! Simona! Juancho, ano bang nangyayari? Bakit humahangos at tumatakbo ka papasok dito sa bahay? Alam ko na kung sino ang manananggal na aswang! Ano? Sino? Si Aling Bayang! Diyos ko, paano mo nalaman? Nakita ko ang putol niyang katawan sa likod ng puno ng mangga. Kailangan nating tumakas. Ang mga pangontrang bigay niya, kaya pala hindi epektibo dahil peke ang mga yun. Ano? Lintik na yan. Akala ko, tayo lang ang scammer. Na-scam din tayo ng aswang. Nariyan siya, Juancho. Narinig ko ang pagbagsak ng kung anong bagay sa bubungan natin. Kailangan na nating tumakas. Halika na! Sige, tayo na. Bilis! Simona! Tumakbo na tayo! Oo, Manghingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay natin! oo, sige. Bilis! Mabilis na tumakbo sina Simona at Juancho palabas ng kanilang bahay. Dinig na dinig nila ang nangangalit na pagaspas ng pakpak ng halimaw na walang tigil sa paghabol sa kanila. Sa desperasyon, sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga bahay na kanilang nadadaanan. Kumakatok at sumisigaw ng saklolo. Ngunit bigo sila. Wala ni isa mang nagbubukas ng pinto. Takot din ang mga taong madamay sa paghahabol ng manananggal na aswang. Kaya wala na silang ibang nagawa kung hindi ang tumakbo, papasok sa kasukalan ng gubat. Umaasang may makatagpo sila ng ligtas na mapagtataguan mula sa nilalanga ng dilim. Takbo, Simona! Walang ibang tutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili! Pero saan tayo pupunta, Juancho? Patuloy pa rin tayong hinahabol ng aswang na yan! Hindi ko alam, Simona. Basta tumakbo lang tayo ng tumakbo. Bahala na! Juancho, ito na ba ang kabayaran ng lahat ng mga ginawa nating kasalanan? Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginawa ang lahat ng yun. Huwag ka nang magdrama! Saka na yan! Ang mahalaga ngayon, matakasan natin ang manananggal na aswang na tumutugi sa atin. Sige! Malapit na siya sa atin, Juancho! Huwag kang titigil, Simona! Bilisan mo! Simona! Natalisod pa ako sa malaking ugat na nakauslit.
Wancho! Wancho! Shit! Dumudugo ang paa mo, Simona! Pero saka na natin gamutin yan. Tumakbo na tayo! Sige! Nariyan na siya! Sige. Bilisan mo! Iika-ikang tumatakbo si Simona habang hila-hila siya ni Wancho. Pilit na tinatakasan ang manananggal na si Bayang na mabilis na humahabol at papalapit ng papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa tindi ng sakit ng kanyang mga paa, hindi na kinaya ni Simona ang magpatuloy. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil at magtago sa likod ng isang malaking bato na nakadikit sa katawan ng isang matandang punong kahoy. Habang kapwa sila hingal na hingal at nanginginig sa takot, mahigpit silang nagyakap. Nagdarasal na sana'y hindi sila matunto ng halimaw na humahabol sa kanila. Naririyan na siya. Papalapit na siya sa atin, Wancho. Huwag kang maingay, Simona. Parang may inaamoy-amoy siya sa hangin. Wancho, naamoy niyo. Wancho! Nasa harapan na natin siya. Layuan mo kami, halimaw! Lumayo ka sa amin! Ang bango ng bata sa sinapupunan mo. Layuan mo kami! Lumayo ka sa amin! Layo! Lumayo ka! Sige! Batuhin natin siya ng bato, Simona! Sige! Mga lapastangan! Hindi ako maapektuhan ng mga batong yan! Halik kayo rito! Takbo, Simona! Pero Wancho, paano ka? Tumakbo ka na! Makikipagbuno ako sa kanya! Sige na! Humingi ka ng tulong! Malapit na tayo sa bayan! Basta tumakbo ka lang! Kahit anong mangyari, huwag kang hihinto! Wancho! Hindi ko kayo hayang makatakas. Papatayin ko kayo pareho. Kakainin kong bata sa tiyan mo, Simona! Bilisan mo, Simona! Tumakbo ka na! Babalikan kita, Wancho! Hihingi ako ng tulong! Tumakbo ka na! Simona! Tumakbo si Simona. Kahit halos hindi niya na matagalan ang matinding sakit ng kanyang mga paa. Pilit niyang pinipigilan ang pagdaing sapagkat alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang magpatuloy. Habang tumatakbo, biglang sumambulat sa hangin ang nakapanlulumong hiyaw ni Wancho. Nakatatakot, puno ng sakit at pighati. Napaiyak si Simona sapagkat alam niyang maaaring hindi na ito hayaang mabuhay pa ni Bayang. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, narinig niya ang mga alulong ng mga aso, kasunod ng malakas na pagaspas ng pakpak sa kalangitan. Alam niyang nasundan siya ng halimaw. Takot na takot siya, ngunit wala siyang ibang magawa kung hindi ang magpatuloy sa pagtakbo. Sa gitna ng dilim, tinatalo ang sakit ng panghihina ng kanyang katawan. Bibilisan ko pang pagtakbo ko. Hindi niya ako dapat maabutan. Bilis pa. Hindi. Papalapit na siya ng papalapit sa akin. Bibilisan ko pang takbo ko. Huwag ka nang tumakas, Simona! Lubayan mo ako, halimaw ka! Kakainin kita, pati na ang bata sa sinapupunan mo! Hindi ko hayaang magtagumpay ka! Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko!
Hindi mo ko matatakasan, Simona! Hindi ka makakalayo! Bibilis ako pa. Kahit sobrang sakit na ng mga paa ko, hindi ako dapat tumigil. Kailangan kong makalabas sa gubat na to at makahingi ng tulong. Patuloy sa pagtakbo si Simona. Habang walang tigil din sa pagsunod sa kanya ang manananggal na aswang na si Bayang. Sa wakas, nakalabas siya sa masukal na gubat. Ngunit dahil sa sobrang pagod at hindi ng sakit ng kanyang mga paa, nadapa siya sa malubak na kalsada. Hindi pa siya nakakabawi ay agad siyang sinugod ng halimaw ng buong lakas siyang inatake ni Bayang. Ngunit kahit hinang-hina na, buong tapang na lumaban si Simona. Gamit ang natitirang lakas at determinasyon para ipaglaban ang sarili at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Itiwan mo ko! Hindi ko hayaang mapatay mo ko at makain mo ang anak ko! Wala ka na magagawa pa! Mamamatay ka! Ang asin sa bulsa ko, kukunin ko ito at ihampas ko sa mukha mo ng ganito. Sinapuyan mo ng asin ang mukha ko. Dapat lang yun sa'yo. Manlilin lang kang halimo ka. Hindi ako basta-basta mapapatay ng asin, Simona! Tatapusin na kita para malantakan ko ng bata sa iyong tiyan! Hindi! Nakabawi na naman siya mula sa asin na isinabi ko sa kanya. Huli niya akong susugurin. Gagapang ako. Mahala na. Hindi ako papayag na mapatay ako ng aswang na to. Saan ka pupunta? Huwag ka nang magmatigas, Simona. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Mamamatay ka na sa lugar na ito, katulad ng iba kong biktima. Bitiwan mo ko! Arasawa mo na! Ganyan nga. Magmakaawa ka. Ngayon, tatapusin na kita! May naririnig akong busina ng sasakyan. Hindi! Nakakasilaw na liwanag! Nasisilaw ako! May sasakyang paparating! Sisigaw ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Hindi! Nakakasilaw ang ilaw mula sa sasakyan! Ang sakit sa mata! Tulong! Tulong! Diyos ka! Anong klaseng nilalagyan? Isang manananggal! Barilin niyo! Iligtas natin ang babae! Pinagbababaril ng mga pulis ang manananggal na aswang na si Bayang. Lasog-lasog ang katawan at ang pakpak nito nang bumagsak sa lupa. Wala nang buhay. Kaagad namang sinakluluhan ng mga pulis si Simona, habang ang ilan sa kanila ay nagsimulang suyuri ng gubat matapos nitong sabihin na naroon si Juancho. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang bangkay ng lalaki. Halos mahimatay si Simona sa nakita. Wakwak ang tiyan ni Juancho, walang lamang loob at gutay-gutay ang buong katawan. Samantala, sinunog naman ng mga pulis ang kalahati ng katawan ng halimaw na si Bayang upang hindi na ito muling makabangon. Pagkarating nila sa bayan, kaagad na inaresto si Simona.
Noon lang niya nalaman na kaya pala naroon ang mga pulis ay hindi lang upang tugisin ang halimaw, kung hindi upang hanapin at dakpin din siya. Ngunit hindi na rin sila nahirapan dahil si Simona na mismo ang naghatid ng sarili niya sa kamay ng batas habang tumatakas mula sa halimaw. Pagdating sa Laguna, agad siyang dinala sa kulungan. Sa araw ding yun, may isang taong gustong makipag-usap sa kanya. Tabitha. Ako nga, hindi ko na sinama si Justin dahil alam kong hindi niya mapipigilan ang sarili niya at baka masaktan ka pa niya. Nagtagumpay kayo. Naipakulong niyo na ako. Wala na ako makukuha pang kayamanan mula sa inyo. Nabasa kong unang last will ni Daddy. Bakit hindi ka na nakontento sa gusto niyang ibigay sa'yo? Napakalaki na ng 100,000 per month si Mona. At ibinigay niya rin sa'yo ang townhouse sa Batangas. Kung sana nakontento ka, hindi ka sana umabot sa ganito. Alam ko. Pero hindi ako nakontento, Tabitha. Gusto ko lahat sa akin. Kaya nagawa ko yun. Kaya kahit nakarate na si Jimeno sa ospital, nagawa ko siyang tutukan ng baril upang baguhin ang last will. Nakakaawa ka. Pero dapat lang sa'yo yung dinanas mo. Buntis ako, Tabitha. Ano? Si Juancho ang ama. Pero wala na siya, patay na. Pinatay ng aswang sa baryong napuntahan namin. Tabitha, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa pamilya ninyo. Pero parang awa mo na. Kahit ang anak ko na lang, bigyan niyo ng ikalawang pagkakataon. Sinasabi mo ba sa akin na pinatay ng aswang si Juancho? Yung kalaguyong mo? Kaya sa amin mo ipapaako ang responsibilidad sa anak mo? Oo, maniwala ka sa akin. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Hindi kita pipilitin na paniwalaan ako. Pero nagsasabi ako ng totoo. Kahit tingnan mo pa ang katawan ni Juancho sa morgue, Tabitha, kahit ito lang, paniwalaan mo ko. Ikwinento ni Simona kay Tabitha ang lahat na nangyari sa kanila ni Juancho. Ang kanilang pagtakas patungo sa isang liblib na baryo sa may bahagi ng Visayas. Hindi alam ni Tabitha kung paniniwalaan ba niya ang mga sinasabi ni Simona. Gayunpaman, nang makita niyang bangkay ni Juancho, napagtanto niyang totoo ang lahat na karimari-marim na sinapit ng lalaki. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng babaeng yun? Hindi ko alam, Justin. Pero nakita ko yung itsura ng kalaguyo niya. Nakakatakot na nakakaawa. Mukhang inaswang talaga. Marami naman talagang nagsasabing totoo ang mga aswang. At least nakuha na nating pagbayaran si Simona sa lahat ng kasalanang nagawa niya. At alam kong proud sa atin si Daddy at Mommy dahil ipinaglaban natin ang karapatan natin. I know, right? Halika, simba muna tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi finally, nahuli na si Simona. Lumipas ang ilang buwan. Nanganak si Simona. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang panganganak. Binawian siya ng buhay. Ang kanyang anak naman ay ipinaampon ni na Justin at Tabitha sa isang malapit na kaibigang mag-asawa na matagal nang naghahangad na magkaroon ng anak. Lumaki ang bata sa isang maayos at mapagmahal na tahanan. Minahal siya ng lubos ng kanyang mga kinikilalang mga magulang. Maraming salamat po, Dark Shadow, sa pagbibigay buhay sa aking liham. Nagpapasalamat, Tabitha.